Tuloy ka purihin Panginoon sa umaga na to sa pahinang ng pangalan. Hallelujah, Jesus. We worship you, Father. Hallelujah. In the darkness we were away, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. And praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. The God of glory, majesty, and praise forever to the King. To reveal the kingdom come, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you sought to be on the side, knowing this was our salvation. Jesus forsook you now. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. Oh, praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the storms moved for good, and the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in the room, for the souls of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now this gospel true of all shall not dim, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom
is the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings, and praise forever to the King of Kings. Blessed are those who run to Him, who place their hope and confidence in Jesus. He won't forsake them. Blessed are those who seek His face, who bend their knees and fix their gaze in Jesus. They won't be shaken. Come and praise the Lord with me. Sing if you love His name. Come and lift your voice with me. He's worthy of all our praise. You are worthy. Blessed are those who walk with Him, whose hearts are set on pilgrimage in Jesus. They'll see His glory. Blessed are those who die to Him, whose joy it is to leave it all for Jesus and for Him only. For Jesus and for Your glory. And praise the Lord with me. Sing if you love His name. And lift your voice with me. He's worthy of all our praise. And bring your offering. Sing if you know His grace. And lift up your holiness. He's worthy of all our praise. Bless God in the sanctuary. Bless God in the fields of plenty. Bless God in the darkest valley. Every chance I'll get, I'll bless Your name. Bless God when my hands are empty. Bless God with the praise that costs me. Bless God when nobody's watching. Every chance I'll get, I'll bless Your name. Bless God when the weapons falling. Bless God when the walls are falling. Bless God 'cause His foes before me. Every chance I'll get, I'll bless Your name. Bless God for He holds the victory. Bless God for He's always with me. Bless God.
po natin sambahin ating dakila at buhay ng Diyos sa oras na ito. Sabitin po natin lahat ng ating papuri, pasasalamat sa ating Diyos. Buka po natin ang ating mga bibig, ibigay natin sa Kanya ang karapat-dapat na pagsamba, papuri sa ating nag-iisang dakilang Diyos. Hallelujah, Jesus. We praise your name, O Father, Jesus. Hallelujah, Lord, we worship your name. I'll bless your name in the morning. I'll bless your name in the evening. I'll bless your name in the morning. Every chance I'll get, I'll bless your name. I'll bless your name in the morning. I'll bless your name in the evening. I'll bless your name in the morning. Every chance I'll get, I'll bless your name. I'll bless your name in the morning. I'll bless your name in the evening. I'll bless your name in the morning. Every chance I get, I'll bless your name. I'll bless your name in the morning. I'll bless your name in the evening. I'll bless your name in the morning. Every chance I get, I'll bless your name. I'll bless your name in the morning. I'll bless your name in the evening. I'll bless your name in the morning. Every chance I get, I'll bless your name. I'll bless your name in the morning. I'll bless your name in the evening. I'll bless your name in the morning. Every chance I get, I'll bless your name. Every chance I get, I'll bless your name. Every chance I get, I'll Morning po. Everyone may be seated. As we prepare ourselves to receive yung pong bread and juice as we commemorate yung hapunan ng ating Panginoon kasama yung kanyang mga alagad, let us look at how this came to be and ho. In the beginning of creation, after yung mankind fell into sin, paano po nag-fell sa kasalanan ng mga tao? It was through the defiance of Adam and Eve. Doon po sa will ng Panginoon sa buhay nila. God said, you may eat of all the fruit in the garden. Lahat pwede niyong kainin except for the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Men were given so much choices. And God told them that everything pwede niyong kainin except for one. And yet, sa dami ng choices, ang pinili po ng tao ay yung isa na ipinagbabawal ng Diyos. Sin entered humanity
because man chose to defy God. Parang sinabi po ni Adam at saka ni Eve, we don't want your will in our lives. But instead, gusto namin sundin ang aming sarili. But you know what? Even po sa beginning na yon, God already has a plan. He promised us that there will be a time wherein the Savior will come into this earth and restore what was destroyed by that defiance. In Isaiah chapter 9 verse 6, it says, "And unto us a child is born, unto us a son is given. The government will be on his shoulder. He will be called the Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Alam niyo po sa mga prophecy na ito, Israel were waiting for a Savior. Someone who will restore the kingdom. Pero alam niyo po, yung iniintay nilang king ay iba doon sa dumating. Kasi ang iniintay nilang hari ay isang hari na perhaps would be born in a very grand palace. Sa isang magandang palasyo, sa isang magarbo na pamamaraan ng panganganak. But instead, a baby came at yung baby na ito ay isinilang sa isang sabsaban. And they were expecting a king who will be so strong. No, kaya niyang itapol lahat ng mga kingdoms, even the empire of the Romans. Kasi during those times, no, ang daming pinagdaanan ho ng Israel. They were conquered by the Assyrians. They were conquered by the Babylonians. They were conquered by the Chaldeans. And no, ngayon, nung panahon ng pagsilang ng Panginoon, they were under the rules of the Romans. So ang inaasahan nila, a king that would liberate them sa pamamagitan po ng lakas ng kamay, nadudurugin yung mga kaharian na to, and the kingdom of Israel will be restored. But they saw a king hindi nakasakay sa kabayo. Ano yung king na ito? Nakasakay sa isang asno. Isang king na ang sinasabi ay parang kabaligtaran. Bakit? Sabi niya, I came here to serve and not to be served. Naparito ako para maglingkod at hindi para paglingkuran. At ang sinasabi niya, sino man ang sa inyo ay gustong maging pinakamataas, siya yung pinakamaging mababa. Sino man sa inyo ang gustong mamuno ay maging tagapaglingkod ng lahat. At sino man sa inyo ang gustong magkaroon, sila yung magbigay. Kaya siguro nalito rin ho sa kanya yung mga tao. Ano po? Kasi ho, when they were rejected, nung pumasok ho sila sa bayan ng Samaritana, even his two apostles, sabi nila, Lord, would you want us, and you can find this sa Luke chapter 9 verse 54. Sabi niya, Lord, do you want us to call fire from heaven so that they will be consumed? Kasi hari siya . And yet when he entered the town, nireject siya ng mga tao. Sabi po ni James at saka ni John, who are called the sons of thunder. Siguro dahil sa kanilang katapangan. Lord, gusto nyo ba ipanalangin natin na bumaba sa kanilang apoy para mamatay na ho sila? Pero nirebuke sila ng Panginoong Jesucristo. At anong sabi? Naparito ako para hindi sila puksain, kundi magkaroon sila ng kaligtasan. That mighty God, that wonderful counselor, that everlasting Father, and that Prince of Peace did not come, na dala-dala, ay kapangyarihan to destroy. But ang dala niya, pagmamahal para magligtas. And one time, sa isang mountain, sabi ng Panginoon, Behold, this is my Son, to whom I am pleased. Bakit po? Sin entered this world through defiance, but it was restored through obedience. At yung obedience na yon hanggang sa kamatayan. When John the Baptist, sinabi niya, Behold, the Lamb of God
that takes away the sin of the world. Inaalis ito ang kasalanan ng sanlibutan. Sa papaanong paraan? Hindi sa pamamagitan ng magnificence ng kamay, hindi sa pamamagitan ng lakas ng kapangyarihan ng isang hukbo, kundi sa pamamagitan ng kababaang loob at pagsusuko ng sarili sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. In the Last Supper, sabi po ni Peter, Lord, walang masamang mangyayari sa iyo. I would not let you, hanggang mamatay pa ako. Anong sabi po ni Jesus kay Peter? Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Sapagkat ang sinasabi mo, hindi yun ang kalooban ng Ama. Ano yung kalooban ng Ama? That the Lord Jesus, in obedience to the Father, hanggang sa kamatayan, ibibigay niya ang sarili niya. Bakit? Dahil sabi ng salita ng Panginoon, mahal ka niya at gusto niya na ma-restore ang relasyon mo sa Diyos. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, so that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Sabi ng Panginoong Jesucristo, this is my body, which is given up for you. Do this in remembrance of me. And in the same way, He took the cup. He gave thanks and gave it to His disciples and said, this is my cup. This is the cup of the new covenant. Dahil po doon sa sinisimbolo ng Diyos na ito, yun po yung pagdanak ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Again, bakit? Kasi mahal ka niya at gusto niya yung nasirang relasyon natin sa Panginoon dahil sa kasalanan ay kanyang mabayaran upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And as we commemorate the Lord's life, death, and resurrection at ang kanyang muling pagbabalik, let us all remember, siya yung hari ng mga hari, nagpakababa dahil sa iyo. Sumunod hanggang sa kamatayan dahil gusto niya magkaroon ka ng buhay. At ngayon, gusto niya na kung papaano siya nagsuko ng buhay sa pagsunod sa kanyang Ama, maranasan niyo rin ang buhay na puspos na nagtitiwala sa Diyos at buong puso na ibinibigay ang ating buhay sa pagsunod sa kalooban niya. At yung kalooban niya, pinakamaganda. Dahil ang sabi ng hari na ito, I came here so that you may have life and have that life to the fullest. Let us all bow our heads. Lord Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercies. We thank you for your love. We thank you dahil ikaw na aming hari ng mga hari. Lord, because of your great love for us, hindi mo naman kailangan gawin, pero ginawa nyo na bumaba sa sanlibutan, Father, and live a life that of a servant, so that we will experience life that is good and life of freedom sa inyong kabutihan na ginagawa sa aming buhay. And today, as we partake of the bread and the juice, Father, we simply thank you and worship you. You deserve all the glory and honor dahil, Panginoon, despite of us being undeserving, ibinigay nyo ang inyong buhay para sa amin. And all we could do is appreciate yung love na ito, tanggapin to sa buhay namin, and live our lives according to your will. Lord Heavenly Father, we thank you, we love you, and Lord, let your Holy Spirit, Father, prepare us as we listen to your words later, Father, and as we live our lives in obedience, in full surrender, giving glory and honor to your name. Lord, we thank you. Father, salamat sa kabutihan nyo. We bring you back all praises and glory in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. We can now all take the bread. Pwede na rin po nating inamin ang juice.
Let us give the Lord a clap offering. Amen. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. No, so habang kinokolekta po yung mga elements, pwede bang itian nyo yung katabi nyo? No, parang giniginaw. Giniginaw po ba kayo? Di yata naligo ngayong umaga eh. No, kasi medyo malamig. No? Sino po dito hindi naligo? Huwag nyo na po taas yung kamay nyo, baka maamoy nung katabi nyo. Nabiro lang. No? So again, isang magandang mapagpalang umaga po sa ating lahat, even to those who are with us right now sa ating pong live stream no, sa Facebook. Magandang umaga po sa inyo lahat. Malamig na umaga po no, sa ating lahat. And then of course, we welcome yung ating pong mga bisita ngayong umagang ito. I see a lot of new faces. And again, sabi ko nga, no, lagi pong napakasarap, nakaka-encourage at nakakalugod sa puso na makita po yung mga bagong muka na kasama natin sa pagsamba sa ating Diyos. Amen? Ha? Tingnan nyo nga katabi nyo, mukha bang bago? No, iba nagbabalik, so welcome back. No? Purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay. No? So before I continue po sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga, I just wanted to give quick announcement. Number 1, no, sa darating po na December 22 to 23, no, magkakaroon po tayo ng simbang gabi o pagsambang gabi. Okay ba yun? Ha? Save na po natin yan sa ating calendars and we are really inviting you no, to join us para po sa 2 gabi ng pagsamba na ito. No, alam niyo, marami pong inihahanda. No? At marami pong bagong ipaparana sa atin ng Panginoon sa gabing ito. So, I encourage po no, everyone to really no, schedule niyo na yan sa calendar nyo na talaga magkita-kita tayo dito, sama-sama tayong sasamba sa Panginoon as we prepare to celebrate yung Kapaskuhan po. Ano? And pangalawa, December 28 po yung ating church anniversary. And so that would be our 49th year anniversary. No? Talagang malungkot kayo. Ba't kayo malungkot? Pasko na, di ba? No? Pasko na dapat lagi nakangiti. No? So, ayan po, ano, dun sa simbang gabi po, and even dun sa ating anniversary, ano, mainam po at maganda po kung tayo makakapag-invite ng ating mga kaibigan or ng ating mga kapamilya na hindi pa po natin na isasama ano, sa mga ganitong gawain. Ano, welcome po sila to join us. So, panalangin po natin no, na ang Panginoon ay ihanda ang kanilang mga sarili para pag in-invite niya sila, talagang they are willing to join you, no, to join us sa pagsamba. Okay po ba yun? No? Save na po natin yan sa ating calendar, mga kapatid. Ayan. So, nung nakaraang linggo po, ano, si Brother Bebong po, ano, sa pamamagitan po ni Brother Bebong, the Lord has reminded us about the life of Joshua. Ayan. So, mga nagno-notes o doon sa malinaw pa yung memorya, no, natatandaan pa natin, ano, he was able to remind us. So through Brother Bebong, pinaalala niya sa atin, ano, na meron palang isang tao sa Bible na yung kanya, yung during his lifetime of ministry, no, talagang he was very successful. Sino po dito gusto nyo successful ka? Wala din. Kakunti lang. Gising po, gising. No, we want to be successful in life. Tama ba? Lahat naman tayo, we wanted to be successful. At nakita po natin yung buhay ni Joshua na he was really successful doon sa kanyang ministry. Amen. At sa pagbabahagi po ni Brother Bebong, he was able to share to us yung mga keys to success, no, ni Joshua. Natatandaan niyo po yung 7 na shinare ni Brother Bebong? Ayan, sige, papaalala ko ulit. Walang sumagot, hindi yata natandaan, ano? So, number 1, yan daw po yung number 1 na key kung bakit naging successful si Joshua, no, sa kanyang ministry. Number 1, yung kanya pong reliance on God's Word. Tama ba? No? Yung reliance on God's Word. Andyan, Brad, yung, ano ko, yung sa slide, nandun din siya. No? So, para medyo malaki. Andyan din sa slide natin yan. Yan. Reliance on God's Word. No? Pangalawa, ano yung pangalawa? Complete obedience. So, hindi ko na po ito i-explain, ano, kasi we will just be reviewing this very quickly. And if you wanted to watch po ulit yung replay, no, meron po tayo sa Facebook page at saka meron po tayong YouTube channel, no, para po mapanood nyo yung preaching ni Brother Bebong from last week. But this is just a quick, review of what the Lord have, shared to us doon po sa ating last week preaching. So pangalawa, yung complete obedience to God. No? Number 3, faith beyond logic. Imagine, no, titibagin niyo yung wall of Jericho,
No, pero yung pinagawa sa kanila ng Panginoon na paraan para mapabagsak yung wall of Jericho is something na hindi mo maiisip kung ikaw ay, kung gagamitin mo yung sarili mong lohika, o kung gagamitin mo yung sarili mong pagpaplano, o yung sarili mong mata. Eh, nakikita mo yung gusto mong gawin eh. So ito dapat yung gagawin ko, ito dapat yung iti-take ko. No? Pero alam naman po natin na iba yung inutos sa kanila ng Panginoon na gawin. No? And because He is faithful sa salita ng Panginoon, mayroon siyang pagtitiwala sa salita ng Diyos, at mayroon siyang complete obedience sa salita ng Diyos, sinunod po nila. At alam naman po natin na naging resulta. Tama po ba? No? Bumagsak, nagiba ang wall of Jericho. No? Sa pamamagitan lamang ng pagmamarch nila, no? Sa paligid ng wall of Jericho. No? Number 4, yung pagkakaroon po ng active prayer. Tama ba? No? So napakahalaga po ito kung gusto po natin na magkaroon ng successful na ministry o na buhay. No? We have to have an active, prayerful life. No? Number 5, no? Meron siyang persistence. Nagpapatuloy siya kahit mahirap or kahit merong opposition. He continue. Amen? Nagpapatuloy siya. Number 6, he is mentored. No? He is mentored by no other than Moses. No? Hindi siya umiwalay kay Moses. No? Kaya nga yung example ni Brother Bebong last week, nung umakyat si Moses doon sa bundok, sumama siya eh. Hindi siya nagpaiwan, kaya he was able to continue kung ano yung ministry na ipinakita sa kanya at nilagay sa kanya ng Panginoon. Hindi siya nalayo doon. No? Bagamat yung the rest of the Israelites, gumawa sila ng Diyos-Diyosan habang wala si Moses, at yun yung sinamba nila habang iniintay nila yung pagbaba ni Moses. No? And lastly, yung pagkakaroon po niya ng committed na buhay. Napakaganda po ng committed life, no? Kasi kung natatandaan po natin ang sinasabi sa Joshua chapter 24:15, sabi diyan, "And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell." Pero ang sabi niya, "But as for me and my house, we will serve the Lord." No? Ganun po siya ka-committed sa pagsunod sa kanyang Diyos. No? Sabi niya doon sa ibang tao, no? Sa mga Israelites, kayo na pumili kung sino yung Diyos yung gusto niya sambahin. Pero ako, no? At ang aking sambahayan, we will serve the Lord. No? Yung nag-iisa at tunay na buhay na Diyos. No? So, yan po yung sikreto ni Joshua. No? Siguro, ilan dito yung nagagawa na natin? No? Wala? No, isa, dalawa, tatlo. No? But these are reminders, mga kapatid. No? Paalala po sa atin that if we really wanted to live a life, again, it is not doon sa kung ano yung meron tayo para masabi mo na successful tayo. No? Na successful ka sa iyong buhay. Hindi dahil plenty ka, successful ka. No? Pero if you know, kung tama po yung ating pananaw, kung tama po yung ating pinanampalatayanan, no? Kung ano man po yung meron tayo ngayon, nasaan man tayo ngayon, no? Pag alam natin na ito yung nagbumula sa Panginoon, we are victorious. No? Amen? Naniniwala po ba tayo doon? No? So ngayong umaga pong ito, today is first Sunday of December. No? Ang lamig na no? Malapit na pong magpasko, 7 days na lang before Christmas. Tama ba? No? Talaga naman pong ramdam na natin yung malamig na simoy ng hangin. So, pag lumabas ka sa umaga, talagang napakalamig na. No? So talagang papalapit na po ang Pasko. No? And sino po sa inyo dito ready na for Christmas? Meron ba dito, you are very busy thinking, ano ba yung mga regalo na kailangan kong bilhin, yung mga riregaluhan ko. No? Sino dito yung you are preparing for the Noche Buena? Wala din. Ba't ba malungkot ba Pasko nyo? Pasayahin natin. No, I mean, yung karamihan po sa atin, talagang, ito yung season na talagang you are preparing. Tama ba? O baka pinoproblema nyo yung 500 pesos na Noche Buena according to DTI. No? Kung totoo ba yun? Kung paano ko ba
Kung paano ba natin mapagkakasya yung 500 para sa Noche Buena, sabi ng DTI, no? Biro lamang po iyon, ano? Now, why I am asking this question, mga kapatid? Ano? Kasi gusto po natin, ano, from today, we will be starting a new mini-series. Maigising series. Kasi kung naalala niyo po, we are in the series of talking about the Holy Spirit. Pero since ngayon po ay season of Christmas, no, yung sa panahon po ng paghahanda sa Kapaskuhan, no, we wanted us to be reminded doon po sa tunay na kahulugan ng Christmas. Okay ba yun? Masaya po ba tayo doon? No? Na pagka, yung alam mo, kung bakit nga ba tayo nagdidiwang ng Kapaskuhan? No? Excited po ba tayo na ang gusto po natin as we prepare, as we become very busy sa panahon na ito, no? Marirealign yung ating focus, may ibabalik ulit yung ating focus para teka, oo nga, no? Ito yung totoong kahulugan ng Kapaskuhan eh. Hindi naman ito tungkol lamang sa regalo, hindi lamang ito tungkol sa ano ba yung damit na isusuot ko sa araw ng Pasko, no? Hindi naman ito tungkol lamang sa kung ano ba yung ihahanda ko sa aming Noche Buena, no? Because there is a deeper meaning, no, doon po sa kahulugan ng Christmas. Amen? And probably you know it. No? Kaya nga lang po sa panahon natin ngayon, sa dami ng ating kabisihan, sa dami ng mga ating iniisip, sometimes yung ating pong pananaw nalilimitahan na lamang dun sa surface, kung ano yung nakikita natin, kung ano yung ginagawa ng karamihan. Parang doon na lamang din tayo nakatuon o doon na lamang din nadadala yung ating pansin. No? And we sometimes forget kung ano ba talaga yung true meaning ng Christmas. Amen? No? Kaya ngayong umaga pong ito, I will start this mini-series, no? And I will read, no, kanina nabasa na po, nabanggit na po ito ni Brother Bebong. At kung may Bible po kayo, you may open your Bible po sa Book of Isaiah. Yeah, page 842 po yun. Kung may Bible kayo. No? If you have a Bible, you can open your Bible sa Isaiah chapter 9, verse 6. Nandyan din po yan sa ating screen. But if you have a Bible, no, let us practice to open our Bibles and read from the Word or read from the Bible po. Ano? Ang sabi po dyan sa Isaiah chapter 9 verse 6, sabi po dyan, for unto us, ano po dyan? For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. No? Samahan niyo muna po ako sa panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, O Diyos. Salamat po sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kadakilaan, O Diyos. Sa umagang ito, patuloy namin kinikilala na ikaw ay banal, ikaw ay ang aming Diyos na totoo at buhay. At sa umagang ito, Panginoon, as we learn from your word, hayaan mo, Panginoon, na buksan niyo po ang aming mga puso't isipan upang matutunan namin yung mensahe mo po sa bawat isa sa amin sa umagang ito. May you be honored, may you be glorified sa amin pong pakikinig at sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Alam niyo po itong prophecy na ito ni Isaiah, katulad po nung naikwento kanina ni Brother Bebong, this was given during the time that the Israelite, sabi nga po ni Brother Bebong, they are in need of a Savior, ng tagapagligtas, because they are being oppressed. No? Sinasakop sila ng iba't ibang kaharian. No? And during this exact timing na ito, no, yung the Assyrians is about to invade Israel. And this was the time na yung prophecy po na ito to Prophet Isaiah, ibinigay niya, no, sa Israelite. Kasi nga, they need to hear na makakapag-encourage sa kanila. Kaya sabi diyan, for unto us a child is born, unto us a son is given, and this government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Alam niyo mga kapatid, kung titingnan po natin yung prophecy na ito, according to the Bible scholars, mga kapatid, ano? Yung Isaiah 9:6, ito daw po ay
naisulat naisulat ni Prophet Isaiah around 8th century BC. According to the Bible scholars, ito daw po ay yung ministry daw po ni Isaiah is between 740 to 700 BC. No? Ganon po siya. Pero, nung ipinanganak si Kristo, yung naging katuparan po ng propesiyang ito nangyari, no, nung pinanganak si Jesus Christ sa Bethlehem, ito daw po ay around 4 to 6 BC. No, yung pagka-count po ng BC nung year na ito, nung period na ito is pababa. No, nagsisimula yung 700 BC mas mauna 'yon. So pababa po yung pag-count niya, no. Yung latest is mas smaller po yung count, ano. So pinanganak daw po si Kristo, si Jesus between 4 to 6 BC, no. Ito daw po ay according sa historical records of King Herod's reign in Romans census timing. So ano yung makikita natin dito? Imagine mga kapatid, yung prophecy during that time na yung mga Israelite they are being oppressed, they are troubled, no? Yung katugunan po ng propesiyang iyon nangyari, no? 700 years after the prophecy was given. Imagine, siguro wala na yung mga taong nakarinig nun eh. Pero ano po yung nakakamangha doon, mga kapatid? No, that even na ganun po yung gap, no, na dumaan, natupad pa din po yung propesiya. No? Na ang patotoo po na ang salita ng Diyos ay totoo. No? Nagaganapin niya po anuman yung salita na ibinigay niya. No? Kaya po kung kayo may tinanggap na pangako buhay, di man po ngayon, di man bukas, hindi man sa susunod na taon. Pero kung malinaw po ito na nagmula sa Panginoon, natitiyak po natin na ito'y kanyang tutuparin. Amen. Ganun po kabuti ang ating Diyos, mga kapatid. Ano? So ngayong umaga po ito, hihimayin po natin itong verse na ito as we study yung Isaiah 9:6 at sisimulan ko po ito ngayong umagang ito. No? Alam niyo mga kapatid, when we look into this verse, Isaiah chapter 6, yung una pong statement dyan, sabi dyan, for unto us, di ba? For unto us a child is born, unto us a son is given. Kung mapapansin niyo mga kapatid, no, meron diyang medyo catchy na phrase. For unto us a child is born. Yung word na us, di ba? Tayo. Bakit ko po nasabi na parang hindi siya normal, no? Kasi normally po and even sa scripture, no, sa kultura, even during that time, no, whenever there is a child that is being born, di ba? Even sa panahon natin, di ba? Yung sinasabi po diyan, no, si Isaac, di ba, nung pinanganak siya, born of Abraham. Di ba? Ngayon, sa panahon natin, di ba, pag pinanganak, yan, yung may mga bagong baby, hindi naman ipapanganak yung bata para doon sa kapitbahay mo eh. Tama ba? Pinanganak yan para sa'yo. Di ba? Para doon sa kanyang magulang. No? Kapag po ang isang bata ay ipinapanganak, ang focus nun usually ay para po doon sa mga magulang na tatanggap doon sa bata. Tama ba? Pero ito pong prophecy na ito na isinulat ni Prophet Isaiah, sabi diyan, for unto us. Para kanino daw po? Unto us, di ba? No? Sabi sa Genesis chapter 21, verse 1 to 2, ito, tingnan po natin yung halimbawa. The Lord kept His word and did for Sarah exactly what He had promised. She became pregnant and she gave birth to a son for Abraham in his old age. Nakita po natin, even in the Bible. Now, whenever there is a child that is being born, sabi diyan, mayroong isang batang ipinanganak, may isang batang anak na lalaki na ipinanganak for Abraham. Hindi sinabi diyan for the Israelites. Hindi para sa buong bahay ng Israel, kundi specifically it's for Abraham. Pero yung prophecy po ni Prophet Isaiah, sabi diyan, for unto us, no? For unto us a child is born. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, that Jesus was born unto us because His birth was not simply a blessing to His parents.
Jesus was not born unto Mary and Joseph, the way like Isaac was born unto Abraham. Instead, his birth was meant to ransom God's people. So yun po pala ibig sabihin nun. That is why yung prophecy ni Isaiah, for unto us a child is born, and unto us a son is given. Kasi mayroon pong purpose, yung pagparito ni Kristo. Mayroon pong layunin, yung pagbaba ni Jesus Christ, o yung sa kapanganakan ni Jesus Christ, mayroon pong purpose. No? And that one of it is, to ransom as a payment, para po sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Katulad din po nung naibahagi sa ating kanina ni Brother Bebong. Mark chapter 10 verse 45, sabi diyan, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life for a ransom of many. So yun po ibig sabihin. Ipinanganak si Kristo para sa iyo, kapatid. Amen? Para sa atin. Amen? Ang kapanganakan po ni Kristo ay para sa ating lahat upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan at magkaroon ng karapatang matawag na kanyang mga anak. Grabe po yung purpose. Grabe po yung plano ng Diyos. Sabi po sa John 1:12, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Sa Tagalog sabi diyan, so balit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi po ba napakagandang plano ng ating Diyos? No? Na yung Kanyang pagparito ay hindi lamang para sa iisang lahi, hindi lamang para sa iisang pamilya, kundi po para sa ating lahat. For unto us a child is born. Amen? Kaya po sa ating patuloy na paghahanda for this Christmas season, lagi po natin ito tandaan, lagi po natin itong dalhin sa atin. For unto us a child is born, unto us a child is given, or a son is given. Ito po yung tunay na kahulugan ng Pasko. No? Kaya marapat lamang na wag po natin ito aalisin sa ating kaisipan. No? It's not, sabi ko nga, hindi lamang ito patungkol sa mga paghahanda natin sa mangyayari sa December 25. But it is more than that. No? It is about recognizing yung napakaganda pong plano ng Diyos sa ating mga buhay. Wala na pong hihigit pang dahilan kung bakit tayo magdiriwang ng Christmas, mga kapatid. Tama ba? Maliban po sa katotohanan na ito, na siya'y pinanganak para po sa ating lahat. Amen. No? I don't know kung mag-aalala pa kayo sa ihahanda nyo sa Pasko, kung ito lamang katotohanan na ito ang dadalhin nyo. Dadalhin natin at parati nating iisipin na ang katotohanan pala ng Paskong ito ay about sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. No? Na hindi lamang po ito yung katotohanan, yung literal na meaning na siya'y pinanganak, kundi sa kanyang kapanganakan, meron tayong katubusan sa ating mga kasalanan. Amen? No, andun po yung kapangyarihan. No? Nabanggit kanina ni Brother Babong, John 3:16. Kabisado na po nating lahat to, tama ba? No? For God so loved the world that He gave His only one Son, so that everyone who believes in Him not perish but have eternal life. And yung verse 17, napakahalaga din po. Sabi dito, God sent His Son into the world, not to judge the world, but to save the world through Him. Iyan po ang layunin ng ating Diyos kung bakit niya ipinadala si Kristo sa mundong ito. Na yan ang dahilan kung bakit meron tayong Christmas. No? Yan po ang katuparan ng prophecy ni Prophet Isaiah sa Isaiah chapter 9 verse 6.
Malinaw po ba sa atin mga kapatid? For unto us, tandaan po natin, ito po'y para sa ating lahat. No? Si Kristo po ay regalo ng Diyos sa ating lahat. Amen? No? Pagpatuloy po natin, for unto us a child is born, a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sa Tagalog po, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Kung mapapansin po natin, binigyan po ng pangalan ni Prophet Isaiah, nung isinulat niya po or nung ibinahagi niya yung propesiyang ito, tinawag niya na yung ipanganganak, yung darating na sanggol na ito, na yung panganganak na sanggol na ito, siya ay mayroong pangalan. No? At mayroon po diyang 4 na pangalan na ibinigay. Hindi po yung typical na pangalan. No? Siya parang description siya. No? Character. No? Sabi po dyan, number 1, Wonderful Counselor. No? Mighty God. Pangatlo po, Everlasting Father, Prince of Peace. No? Kaya po ngayong umagang ito, sabi ko nga po, isa-isayin natin ito. At ngayong umagang ito, pag-uusapan po natin, Wonderful Counselor. Ano ba ibig sabihin ng Wonderful Counselor? No? Sabi po ni Dr. Charles Stanley, ito po, babasahin ko po yung kanyang shinare about Wonderful Counselor. Wonderful is a word used to describe something or someone out of the ordinary and remarkable in nature. Iyan daw po ibig sabihin ng salitang wonderful. Dito po sa salita na to na binasa natin, yung emphasis nung ine-emphasize po ng salitang wonderful is about God counsel. No? Yung sa Tagalog, yung payo. Wonderful, isang kamanghamanghang tagapayo, sabi po sa Tagalog. It is a remarkable, extraordinary kind of counsel. He will be effective in planning and executing His plan. The plan that goes all the way back to eternity past, runs its course during Christ's life on earth, and it will continue to do so during His ultimate reign in the kingdom that is yet to come. No? His plan is comprehensive and effective. Furthermore, the counsel that He gives is always right. Amen. You will never get weak or faulty counsel from the Lord. You will read His word and find promises that you can bank on. You can trust Him. Yun na po yung ibig sabihin ng Wonderful Counselor. No? Na yung salita po ng Panginoon, yung kanyang mga payo, yung kanyang mga aral, yung kanyang mga salita, kung ito daw po babasahin natin at ito'y ating paniniwalaan at pangahawakan, pwede daw po nating pagtiwalaan. Sapagkat ito daw po ay perpekto, hindi mahina. No? Kaya mga kapatid, ang tanong ko ba sa inyo, sino sa inyo ngayon yung kailangan ng gabay? No? Dahil hindi na makalakad, malamig, sakit yung rayuma. No? Biro lamang po, sino dito yung you need guidance, you need a counsel. No? Sino sa inyo yung nangangailangan ng karunungan at direction? Meron po ba sa inyo? No? Kapatid, handa ka bang tumanggap ng payo mula sa Panginoon? That's the question. Handa po ba tayo na ang tatanggapin nating payo ay yung payong nagmumula sa ating Panginoon? Because ang sabi ni Prophet Isaiah, He is a wonderful counselor. Ano? So bakit nga po kaya, no? Bakit nga po kaya we can trust? Bakit nga kaya, no, na matatawag natin that Jesus Christ is a wonderful counselor? Number 1, Jesus is our wonderful counselor because number 1, no, tandaan po natin, He knows our struggles. No? Kamusta po ba kayo ngayon, mga kapatid? Nag-i-struggle po ba kayo? No?
Are you going through something right now? Sabi niya, we can trust His counsel. We can trust our wonderful counselor kasi po He knows our struggle. Naiintindihan niya po yung ating mga kahinaan. No? Hebrews chapter 4 verse 15, sabi po dyan, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Nalalaman daw po at natutunghayan ng ating Diyos ang ating mga kahinaan, ang ating mga pinagdadaanan, nauunawaan niya. No? He knows our struggle. Kaya po kung sa mga panahon na feeling natin we are misunderstood sa ating trabaho, or even sa ating pamilya, or kung saan man pong sitwasyon ito, lagi po natin tatandaan na even Jesus Christ Himself faced rejection. No? He knows the pain of being overlooked. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya pwede mo siyang pagtiwalaan eh. Kaya pwede natin siyang lapitan anytime. Kaya anytime pwedeng ilagay natin yung Lord, hindi ko na talaga kaya to, talagang sa'yo ko na ibinibigay ang lahat. Hindi natin pwedeng isipin, ako baka hindi naman to alam ng Diyos ko eh. Baka hindi naman niya alam to eh. Baka hindi naman niya to naranasan eh. No? Pero ang sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos, nakakaunawa siya sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso din siya sa lahat ng paraan. Sa lahat ng paraan. No? So He knows your struggle, kapatid. No? If someone is misjudging you, remember that the Lord Himself was rejected. Kaya maaari ka pong lumapit sa Kanya. Maaari po tayong tumakbo sa Kanya. No? At sa Kanya tayo manahan. Tumago sa Kanyang presensya. No? Number 2, He knows the best way forward. Okay, bakit po He's a wonderful counselor? Bakit sa Kanya tayo dapat lumapit para humingi ng gabay? No, sapagkat bilang Diyos, He knows the best way forward. No, siya po ang nakakaalam ng mabuti para sa atin. Sabi po sa Proverbs 3:6, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Amen. In all your ways, acknowledge Him. Sa lahat daw po. Sa lahat. Ano man po yung ating pinagdadaanan, whether you are victorious right now, or kayo man po ay piling nyo ay nasa ibaba ngayon. Sabi daw po dito, i-acknowledge natin parati ang ating Diyos. And He will direct your path. Siya po ang magbibigay sa atin ng instructions, magdadirect sa ating tamang hakbangin. No? Because He is a wonderful counselor. Whether we are deciding, ano ba, am I gonna take a new job? Ito bang ministry na to na nilalagay sa akin ng Panginoon, lalakaran ko ba to, tatanggapin ko ba to? No? Pray and seek His Word, mga kapatid. No? Sa lahat po, ng pagkakataon ng ating buhay, you can always pray and seek God's will. Kasi ito po ang Kanyang pangako. No? Acknowledge Him in all your ways and He will direct your path. Siya po ang magbibigay ng katugunan. Siya po ang magbibigay ng direksyon. No? Why He will do it, mga kapatid? Bakit gusto niya na yung direction niya ang susundin natin? Kasi po gusto niya maging matagumpay tayo. Tama ba? No? Bakit gusto niyang maging matagumpay ka? No, kasi it glorifies Him. No, hindi po tayo magiging matagumpay para tayo ay maging sikat. Hindi po natin nanaisin na tayo magtagumpay sa buhay para, magaling yan si brother. Yung ba si brother Bryce? Magaling yun. No, hindi eh.
Hindi pagtatagumpayin ka ng Panginoon sapagkat ang gusto niya makita ng mga taong nakakilala sa iyo kung gaano kabuti ang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa buhay mo. Amen. No? He will make you successful because it glorifies Him. Kailangan po ang glory laging nababalik sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga lang kung minsan mga kapatid, pag nagbigay po ng direksyon ang Panginoon sa atin, kung minsan hindi po madali yan. Kaya in all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Imagine ninyo, crossroad. In all your ways, acknowledge Him, Lord, aling bang way ang iti-take ko, left or right? Sabi ng Panginoon, you take the right way, pero doon ka pa din sa left. No, pero hindi sinabi ng Panginoon na kapag ka tinake mo yung right, ay perfecto na yan. Pero ang pangako ng Panginoon, sasamahan niya tayo. Amen? No? Kahit anuman po yung challenges na dumating doon sa daan na yon, pag sinunod mo ang Panginoon, ang pangako niya, sasamahan niya tayo, di niya tayo iiwanan. Amen? No? He will show the best way forward. Kaya po, lagi tayong lalapit sa ating Panginoon. Number 3, He can be trusted. Pwede po tayong magtiwala sa Kanya. No? Kapag titiwalaan po natin ang ating Panginoon, sabi po sa John chapter 16, verses 13 to 14, however, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it to you. The Spirit of truth will guide you. Amen. That is why we can trust Him, sapagkat yung Espiritu po ng Panginoon, yung banal na Espiritu na ipinagkatiwala niya at ipinanahan niya sa atin, yung mga natutunan po natin ng mga nakararaang buwan, while we are studying yung pong Holy Spirit, nasa sa atin po yan. Yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. He will show us the truth of God. Amen. And you can trust. You can trust. Kasi totoo yun eh. Di ba? No? Nagtitiwala ka ba sa peke? Di ba? Nagtitiwala ka ba sa mga kwento-kwento lang? Magtitiwala ka doon sa alam mong totoo, doon sa alam mong tunay. No? In God's Word, yung katotohanan po ni Kristo, yung katotohanan po ng salita ng Diyos, pwede po natin yung pagtiwalaan. Amen. No? Kaya kung minsan confused tayo no? Minsan may mga iniisip tayo, may mga problema tayo, no? And we seek advice sa mga iba't ibang tao, and sometimes parang pakiramdam mo, no? Parang sa halip na makatulong, nakagulo pa. No? Parang nagsisik ka ng advice, and then yung taong nilapitan mo, sa halip na matulungan kayo, nakagulo pa sa'yo. No? Ang sabi ng Panginoon, you can trust His Word. Amen. Pag nandoon po tayo sa ganung sitwasyon ng ating buhay, no? You can come back to Him because He is a wonderful counselor, kamangha-manghang tagapayo. No? And when you come to Him, yung salita po niya, ito po ay pwede mong panghawakan. Ito po ay pwede mong pagtiwalaan. Ano? Sa salita lamang po ng Diyos tayo magtiwala. Kasi po, tiyak na yung kanyang mga salita magaganap sa ating mga buhay. No? Again, kadalasan lang po kasi, no, hindi doon sa paraan na gusto natin. No? Hindi doon po sa panahon na gusto natin. No? Kaya pag inilagak po natin yung ating pagtitiwala sa ating Diyos, no, pabayaan po natin na yung pag-iintay natin doon sa kanyang kaparaanan, doon sa kanyang timing. Lagi, ganun yung nagtitiwala No? Kasi kung minsan, no, pinagkatiwala mo na sa Panginoon pero nainip ka No? Kaya sinunod mo din yung sarili mong kaparaanan. Parang hindi naman ako pinapakinggan ni Lord, parang hindi naman gagawin ni Lord yung pangako niya sa akin. Pero tandaan niyo po, yung prophecy ni Prophet Isaiah, 7 years after po nagkaroon ng katupa, 700 years nangyari. Magaganap po ang pangako ng Diyos sa inyong mga buhay.
sa ating mga buhay dahil siya po ay mabuting Diyos. Amen. No? Number 4, He is our safe place. Sabi po sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me and I will give you rest." No? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Yan po ang pangako ng ating Diyos. Sino po dito pagod na pagod na? Wala. Yung para bang, bigat na yung katawang lupa mo. Si Kay daw, pagod na magdala ng baby. Laki ng tiyan eh, no? Ang sabi po ng Panginoon, "Come to me, and I will give you rest." Di ba? Kaya po kung ikaw ay nandoon sa panahon ng buhay mo ngayon, na talaga bang parang bigat ka na, di mo na alam kung paano mo pa sosolvin yung problemang dumarating sa'yo, na hindi mo pa nga nasosolve yung isa, may dumarating na naman, nagpapatong-patong na. Ang sabi po ng Panginoon, no, "Come to me, and I will give you rest." No? He is our safe place. Kung gusto po natin ng kapayapaan, kung gusto po natin ng kaligayahan, no, sa Kanya lamang po tayo tumakbo. Sa Kanya lamang po tayo lumapit. He is our wonderful counselor. And lastly, number 5, ito po yung napakaganda no? We are always welcome in His presence. Wow. No? Sabi po sa John chapter 6, verse 37, "The one who comes to me, I will never send away." Sabi po dyan sa Tagalog, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin." So ano man pong sitwasyon ng ating buhay ngayon, whether in your business, whether in your family, lalo't higit yung ating pong spiritual life. Kung sa palagay po natin ay nandoon tayo sa panahon na para bang ang layo-layo natin sa Panginoon. No? Para bang you are failing. Parang hindi mo na, alam mo sa sarili mo, hindi mo nagagawa yung kalooban ng Diyos. Ang sabi po niya, no? Lumapit tayo sa Kanya at hindi niya tayo itataboy. Hindi niya tayo tatalikuran. Because He is our wonderful God. He is our wonderful counselor. He will never turn away His back on us. No? Katulad po nung istorya ng prodigal son. No? Alam niyo po yung istorya ng prodigal son? Yung kinuha niya yung kanyang mana sa kanyang ama. No? At inubos niya yun sa paraang gusto niyang gawin. Nagpakasaya siya, nagpakalasing siya. No? Hanggang sa naubos yung kinuha niyang mana sa kanyang ama. No? Hanggang sa dumating sa punto ng kanyang buhay na namasukan siya bilang tagapag-alaga ng mga baboy. Dumating dun sa punto na even yung pagkain ng mga baboy, yun na din yung kanyang kinakain. Oh? Naubos na yung kayamanan na meron siya eh. Until one day, naisip niya, bumalik kaya ako sa tahanan ng aking ama. No, kasi doon, sagana. Kasi doon, even yung kanyang mga tauhan, kumakain ng mga masasarap na pagkain. No? Kaya napagtanto niya, babalik ako sa aking ama. No? At babalik siya, hindi bilang anak. Ready na siya eh. Na kahit maging alipin na lang siya, maging tauhan na lamang siya ng kanyang ama, babalik siya. No? At alam naman po natin, yung naging pagtanggap sa kanya ng kanyang ama. No? Sabi dun sa Bible, sa istorya niya, no? Malayo pa lang, sinalubong siya ng kanyang ama. Imagine, bakit kaya malayo pa lang sinalubong na siya ng kanyang ama?
Sapagkat araw-araw, inaabangan siya ng kanyang ama. Araw-araw, hinaintay yung kanyang pagbabalik. Kaya nung dumating yung pagkakataon na yon, na bumalik siya doon sa katahanan ng kanyang ama, malayo pa lang sinalubong na siya ng kanyang ama. Ganun po ang ating Diyos na sinasamba. Amen. Eh, hindi ko lang alam kung hindi ka pa maging masaya ngayong Pasko. Kung ito pong mga katotohanan na ito, yung ating magiging dahilan, at ito po yung mga katotohanan na ating dadalhin why we will celebrate Christmas. Sapagkat nagkaroon ka ng Diyos sa buhay mo, I think sapat na para masabi mo na masagana ang iyong Pasko. Amen? No? Bilang pagtatapos po, mga kapatid, while we are preparing para po ipagdiwang natin yung Kapaskuhang ito, gaya nga po ng sinabi ko, alam naman natin, Christmas is about Christ or Jesus' birth. Pero I wanted us to be reminded, and I encourage everyone, sabi ko nga po that as we are preparing for this season of Christmas, yakapin din po natin ang ating Diyos bilang kahangahang tagapayo. Yakapin natin siya bilang isang Diyos na nakakakilala sa atin. No? Na ano man po yung pinagdadaanan mo ngayon, huwag mong maisip na hindi yan nakikita ng Diyos at di niya alam ang nangyayari sa buhay mo. No? That as we are preparing for this season, yakapin po natin yung katotohanan na siya yung Diyos na gumagabay sa atin. Amen? That as we are preparing for this season, yakapin po natin na siya yung Diyos na pwede natin pagkatiwalaan. Siya yung Diyos na nagbibigay ng kapahingahan. At higit sa lahat, mga kapatid, siya yung Diyos na tatanggap sa atin. Na ano man po yung nangyari sa atin, ngayon, huling buwan ng taon, ano man po yung nagawa natin from January to November, kahit kahapon, when you decided to come to Jesus, ito po yung katotohanan na hindi ka niya tatalikuran. Amen. No, kaya ang encouragement po natin, mga kapatid, is that again, as we are getting excited sa paparating na Kapaskuhan, mas maging excited po tayo na yung mga bagay na ito na ipinakikita sa atin at itinuturo sa atin ng Panginoon, katulad ng panalangin kayo ni Sister Ann, that we will be able to share this to the people around us. No? Nag-iisip ka, ano ba yung magandang regalo ko sa anak ko? Ano ba yung magandang regalo ko sa nanay ko, sa tatay ko? Ano ba yung magandang regalo ko sa inaanak ko? Alam niyo po, ang magandang regalo ay yung maibahagi mo si Kristo sa kanilang mga buhay ngayong Kapaskuhan. Hindi ko pa sinasabi, baka di nyo na ako regaluhan. Regaluhan nyo pa din ako. Biro lang po. No, but what am I saying, mga kapatid, is that let us take up this opportunity na yung pagkakataon na ito, itong Kapaskuhan na ito yung pagkakataon na ibibigay sa atin ng Panginoon for us to be able to share yung totoong layunin kung bakit po may Pasko. Na pumarito ang Diyos para sa ating kaligtasan. Amen. May I invite everyone to stand up right now as we end this Kagaya po ng sinabi ko kanina, yakapin po natin yung katotohanan ng ating Diyos. Na siya yung Diyos na pwede nating malapitan sa lahat ng pagkakataon. Na siya yung Diyos na pag lumapit ka sa Kanya, bagamat alam niya yun nangyayari sa buhay mo. No? Bagamat wala tayong maililihim sa Kanya, gusto niya lumalapit pa rin tayo sa Kanya. At ang maganda doon, pag lumapit ka sa Kanya, kahit gaano pa kadumi yung tingin mo sa sarili mo,
kahit gaano pa katindi, yung palagay mo ay nagawa mo ang pagkakamali sa iyong buhay. Sabi niya doon, ang lahat ng lumalapit sa akin, kailanman hindi niya tatalikuran. Amen. Kaya kapatid, kung ikaw yan, sa umagang ito, I invite everyone to close your eyes and let us meditate. No? Doon po sa salita ng Diyos na binigay niya sa atin sa umagang ito. Hindi ko po alam kung ano yung nangyayari sa inyo right now, but again, sometimes kasi yung panahon na ito, no, somehow it also adds up doon sa somehow sa stress, no? Kasi lahat nagmamadali, lahat they are preparing, pero ikaw parang iba yung nangyayari sa buhay mo. Ang gusto po ng Panginoon, dalhin niya tayo muli doon sa katotohanan na, anak, hindi mo kailangan magpaka-stress sa paghahanda sa Pasko. All you need is me. All you need is to come into my presence and have fellowship with me. Amen? So I invite everyone as you pray, as we close this in prayer, na kung yung focus ng ating paghahanda sa season na ito is based on those things na nakagawian na natin, hilingin natin sa Panginoon, na dalhin niya tayo muli dun sa kung ano yung katotohanan ng Kapaskuhan na ito. And that for us, He was born. Yung pagparito niya sa mundong ito ay para matugunan at para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. At kung tayo maniniwala sa kanyang mga salita, sabi niya, bibigyan niya tayo ng buhay na masagana. Yung kasaganahan na hindi nakabatay sa pananaw ng mundong ito, kundi yung kapayapaan at kaligayahan that surpasses all understanding. Amen. Ito po yung regalo ng Panginoon na gusto niyang tanggapin natin sa umagang ito. No? And if you are, sabi ko nga po, if you have any struggle at this point in time ng buhay mo, sabi kanina, no, He knows our struggle. Alam niya yan. I invite you to surrender everything to Him this morning and ask na talagang ang Panginoon ang mag-direct ng ating path. Ibigay natin yung buong pagtitiwala natin sa Kanya. Manahan tayo sa Kanyang presensya. I invite you to pray right now. Sa iyo pong kinatatayuan ngayon, speak. Open your mouth and speak to Him. Sabi niya, makikinig siya. Hindi niya tayo tatalikuran. Nakikinig siya sa iyo ngayon, kapatid. Yes, Jesus. Salamat sa iyo. You are great. You are awesome. You are wonderful. Hallelujah, Jesus. Thank you. Thank you for being a wonderful God. Perfect Savior. Almighty God, we worship you, Jesus. Father, we worship you. Bless your name. We bless your name. Alam niyo po sa buhay po, patawarin po sa amin.
Yes, Jesus. Hallelujah. Ama, sa umagang ito, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa inyo, Diyos, ang aming mga buhay. Alam ko po, Panginoon, na nababatid nyo at nakikita nyo po ang kalalagayan ng buhay ng bawat isang naririto ngayon, and even to those who are with us right now online. Wala pong maililihim sa iyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming sitwasyon, ang aming mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, na makinig kami sa iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, na makinig kami sa iyong direction, sa iyong instructions, Father God. And let the power of your Holy Spirit na nasa sa amin, Panginoon, ang mag-enable sa amin para pumahakbangan namin, masunod namin, at magkaroon po ng buong kaganapan ng salita mo po sa aming mga buhay, O Diyos. Ama, alam ko po na kapag kami napapagod, ikaw lamang ang magre-restore ng aming kalakasan. And we recognize it this morning, Father God. Kaya sa inyo po namin muli ibinabalik yung aming pagtitiwala. Sa umagang ito, Panginoon, talagang pangahawakan namin ang kapangyarihan mo. And as you continue to reveal yourself to us through the power of the Holy Spirit, Father God, ay makapamumuhay kami ng may tunay na pagtitiwala sa iyo, na nakapamumuhay kami na nakikita yung kabutihan mo sa aming mga buhay, O Diyos. Regardless of our situation, Father God, we can still declare that you are our faithful God, our wonderful Savior, our King of Kings, ang tunay na Diyos na nakapagbibigay ng kapayapaan at kapahingahan sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, sa umagang ito at sa panahon na ito ng Kapaskuhan, wala kaming ibang gagawin kung hindi i-declare ang goodness mo saan mo mang kami dalhin. Walang iba kaming itataas kundi ang iyong dakilang pangalan, ang iyong katapatan sa aming mga buhay, O Diyos. Walang iba kundi ikaw lamang ang maihahayag at maitataas sa panahong ito, O Diyos, at hanggang sa magpakailanman, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na buhay, ikaw ang aming Diyos na aming pagtitiwalaan, ikaw ang aming Diyos na pupurihin habang kami nabubuhay. Ikaw ang aming Panginoon, ang nag-iisang Diyos na aming tagapagligtas. Purihin ka, O Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na pagluwalhati, pagdakil at pagsamba. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin na may kasamang pagtitiwala at pananampalataya na may gagawin ka sa aming mga buhay. Ito ang aming deklarasyon. Amen and amen and amen. Blessed are those who run to Him, place their hope and confidence in Jesus. They won't forsake them. Blessed are those who seek His face, who bend the knee and fix their gaze in Jesus. They won't be shaken. Come and praise the Lord with me. Sing if you love His name. Come and lift your voice
Bless God in the fields of plenty. Bless God in the darkest valley. Every chance I'll get, I'll bless your name. Bless God when my hands are empty. Bless God with the praise that cost me. Bless God when nobody's watching. Every chance I'll get, I'll bless your name. Bless God when the weather's falling. Bless God when the water. Bless God when the cost before me. In every chance I'll get, I'll bless your name. Bless God when the things have been through. Bless God for His always with me. Bless God for His always with me. Every chance I get, I'll bless your name. Every chance I get, I'll bless your name. Every chance I get, I'll praise the Lord with me. Sing through His name. And give your voice with me. He's worthy of all the praise. And bring your offering. Sing through His He's worthy of all our praise. Good morning. We are reminded of God's heart for us. That He is our wonderful counselor. There was one discussion of Jesus and His disciples. This is written in John chapter 14. Siguro nag-aalala yung mga apostol kagaya ng binanggit ni Brother Joel. Kasi alam naman ng Panginoon yung struggle mo. So sino man nag-struggle dito, ano mangyayari bukas? May ihanda ba ako sa Pasko? Ano ang nag-iintay sa akin tomorrow? Or dahil nag-fail yung aking health, ano yung nag-iintay sa akin? Sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag magulumihanan ang inyong puso. Alam, may struggle tayo eh. But He has reminded us that our heart should not grow weary. Why? Sabi niya, believe in God, believe also in me. Magsasampalataya kayo sa Ama, magsasampalataya rin naman kayo sa akin. Trust Him. Sabi ni Brother Joel, He is trustworthy. Sabi niya, in my Father's house are many mansion. Sa tahanan ng aking Ama, ay maraming mga mansyon. Inaalala mo, no? Bakit dito ang hirap ng buhay? Bakit dito wala man lang akong sariling tahanan? Ang tagal-tagal ko nang nagtatrabaho. Hindi ko man lang maipagtayo ang aking pamilya ng kubo. Pero I tell you that the Lord is preparing a mansion for you. At sumansyon ng Panginoon na inihanda sa iyo, ang lakaran ho doon, ang dumi ay pilak. Ang tinatapakan mo ay ginto. Grabe ang mahal ng ginto ho ngayon, no? Pag nakikita natin, no? Kaya yung may mga sing-sing, may mga hikaw, no? Taas ng presyo. Pero sa langit ho, tinatapakan lang ho yun. Sabi niya, in my Father's house are many mansion. If it were not so, I would have tell you. Kung hindi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo. At ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo. Alam niyo, napakahalaga natin, no? Despite of us being undeserving, it is the Lord Himself who is preparing our future for us. Mind you, hindi lamang po doon sa susunod na buhay, kundi pati dito iniintindi ka ng Panginoon. Sabi niya, do not grow weary. Huwag ka mang magamba. Yun ngang ibon sa himpapawid, no? Hindi nalalaglag yan kung hindi pinapaintulutan ng Panginoon. Hindi sila nagtatanim, pero sila ay kumakain. Kaya ang tinuro sa atin ng Panginoon is to depend on Him.
Sabi niya sa panalangin tinuro sa atin, Father, give us this day our daily bread. Yung araw ng bukas, pinapangambahan natin, hawak ng Panginoon yan. The Lord holds our future. At ang sabi niya, kung ako'y pumaroon na at maipaghanda kayo, ako'y muling paparito upang ako mismo ang mag-welcome sa inyo. There will be a welcoming party. Ano po? Anong sabi niya? Upang kung saan ako naroroon, ay dumuon din kayo. The Lord wants us that we will be staying in His presence and we will be with Him. Kaya huwag kang mangamba. Pinangako niya nga sa'yo huwag kang matakot, for I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka iiwanan ng Panginoon. He is always mindful of us. Ano pa yung struggle na hindi natin pwedeng isuko sa Kanya? All we have to do is lay it down sa Kanyang presence. Mahal ka Niya. Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, sabi nung binanggit ni Brother Joel kanina, anong sabi niya? Ginawa ka niya na anak ng kanyang ama. Tapos anong sabi? Anong sabi niya? Yung paroroonan ko, alam nyo naman kung paano pupunta roon. Pero sumagot ho si Thomas. Anong sabi ni Thomas sa kanya? Lord, hindi nga naman alam kung saan ka pupunta Paano namin malalaman ang aming daraanan? Ituro niyo po sa amin ang daan. Ano po ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Katotohanan sinasabi ko sa iyo. I tell you, I am the way, the truth, and the life. No? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sinasabi ni Thomas, Thomas, ako yung daan para sa iyo. Ako yung katotohanan mo, kaya pwede mo kong pagkatiwalaan. At ako yung buhay. Kung ngayon pakiramdam mo, dry na dry ka, ang pakiramdam mo, wala kang buhay, all you have to do, tanggapin mo ako. And always stay in my presence. Walang ibang daan, kundi ang Panginoong Jesucristo lang. Pero ang matindi, sa halip na intayin ka niya, na pumunta ka sa Kanya, siya pa mismo yung bumaba dito sa lupa. Siya mismo yung nagbigay ng Kanyang buhay at siya yung kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Sabi niya sa aklat ng Revelation, I am knocking at the doors of your heart. No? Kung sino man sa inyo ang magbubukas ng pintuan ng inyong mga puso, binuksan na ba natin sa Panginoon? Anong sabi niya? Ako'y papasok at makikisalo na kasama mo. Huwag kang mangamba kasi kasama mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo. He is the wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. At ang sabi ng aklat ng Judas, He is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. Litin ko po sabi niya, to Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. Inaalis niya yung kapintasan mo. Inaalis niya yung mga bahid sa puso mo. Kaya, ang karapat-dapat lang, to Him be the glory of the church and of Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. To God be all the glory. Magandang umaga po sa inyong lahat. May quick announcement lang po from Kids Ministry.
morning po. A quick announcement lang po para sa mga may mga children po na nasa kids ministry. So this December, medyo packed po yung schedule nila. So ano lang po sa mga parents, meron pong practice yung mga kids na kasama po sa kids choir. And if meron po kayong children na gustong mag-join, they're welcome po to join. Approach lang po ng teachers. Yes, sabihin lang po yung mga teachers ng kids ministry. So yan po yung practice schedules. Saturdays ng December 13 and December 20, 9 a.m. to 11 a.m. And then next week po, Sunday, December 14, 1 to 4 p.m. And then magkakaroon din po sila ng general rehearsal sa December 21, that is Sunday. I think same din po yung time. After the service po. And then, after po nun, yung kids choir, they would be taking part din po sa ating Sambang Gabi, which is at December 22 to 23, 6 p.m. to 8 p.m. And sa last week po ng December, magkakaroon po ng Christmas party, Christmas celebration ng mga bata. And we're inviting everyone po with yung inyo pong mga anak to join. So 9 a.m. to 12 p.m. po yan. Thank you po. Good morning po. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nakita-kita po muli tayo sa